Florida sa Amerika, isang binatilyo ang himalang nakaligtas kahit na tinamaan ng sibat sa ulo. Inaayos daw ni Yasser Lopez at kanyang kaibigan ang kanilang sibat na pangisda nang bigla itong kumawala at tumama kay Lopez. Pumasok ang sibat sa itaas na bahagi ng kanyang kanang mata at umabot ito hanggang sa likod ng ulo. 3 oras siyang inoperahan para tanggalin ang sibat. Ayon sa mga doktor, gising at nakikipag-usap pa nga sa kanila ang biktima sa kabuuan ng operasyon. Milagro daw ang nangyari dahil hindi nakaapekto sa kahit anong mahalagang bahagi ng utak ni Lopez ang nakuhang sibat. Merong pong kawikaan sa wikang Ingles, laughter is the best medicine. At sa lungsod ng Manila, itinuro ang paraan ng pag-aalakhak na nakatatanggal daw ng stress. Panoorin po natin ang pagtutok ni Claire Delphine. Sa pagtawa raw, nawawala ang stress, ang isa sa pinakamadalas na ugat ng pagkakaroon ng sakit ng tao. Kaya kanina, sabay-sabay nagtawanan ang mga empleyado ng Manila City Hall sa laughter yoga na isinagawa sa Bonifacio Shrine sa Maynila bilang bahagi ng 441st anniversary ng lungsod. Itinuturo sa laughter yoga ang tamang pagtawa na nakakatanggal ng stress. Ito raw ang halakhak na nanggagaling sa sikmura o diaphragm. Kaya ho dapat nanggagaling sa diaphragm o sa Filipino sikmura para ho ang nangyayari magpo-flow ng maigi ang blood sa buong katawan. At yung pong diaphragm kasi pag napipindot ito, nabibigyan ng pressure, tumatama ito sa brain na konektado agad dun sa anti-stress arousal. Ibig sabihin yung stress levels na babagsak ho agad. Laughter is the best medicine, ika nga. At dahil libre ang pagtawa, mas may giraw na gawin ito parati. Kaya mula rito sa Maynila, sana raw mas mabilis itong kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon pa sa lokal na pamahalaan ng Maynila, pinili raw talaga nilang gawin ang laughter yoga ang kauna-unahan dito sa Maynila. Akmang-akma raw kasi ito sa tema ng selebrasyon na It's More Fun in Manila. Magandang hakbang din daw ito upang mapaganda ang serbisyo ng mga taga Manila City Hall sa mga tao. Sa kabila ng sobrang busy nila sa pagtatrabaho dito sa City Hall, kahit sa konting oras na ibibigay namin, mailabas nila yung stress nila sa pagtatrabaho. Ang sarap, nakaka-relax, very funny. Talaga po, gusto niyo pang ulitin? Yes, ulitin natin. Isa kami sa nagpo-promote ng healthy lifestyle. So ito yung isang may dadagdag namin. Bukod dun sa exercise, yung laughter yoga would be a plus factor para sa aming mga constituents. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Todo bigay sa pag-arte si Jillian Ward sa Luna Blanca, kaya napapansin ang natatanging acting ng Kapuso Child Star. Bukod dito, magiging busy pa raw si Jillian sa iba pang projects. Makichika kay Lar Santiago. Damang-dama ni Jillian Ward ang malungkot na pinagdadaanan ng karakter niya sa primetime soap na Luna Blanca. Kapag nagbabasa raw siya ng script, awang-awa siya kay Luna. Pero wala pong may gusto sa kanya kundi si Lolo Igmila. Papuri naman ang inaani ng Kapuso child sensation mula sa mga manonood at maging sa mga kritiko dahil ibang-iba raw ang acting ni Jillian. Marami nga ang naantig sa eksena nang mamatay ang karakter ni Dante Rivero na si Lolo Igme. Sabi ni Jillian, hindi naman daw siya nahihirapang umiyak. Iniisip po yung nangyayari po. Diba, isa lang po yung lalaki. Kunyari siya si Lolo Igme, si Papa. Diba? Gagawin ko yung Lolo yung itsura niya. Para po, parang siya po si Lolo Igme. Bukod sa Luna Blanca, magiging abala na rin si Jillian sa 2 pang proyekto. Kasama siya ni na Senator Bong Revilla Jr., Vic Soto at Judy Ann Santos sa si Agimat, si Enteng Cabisote at si Mi. Sa darating na linggo, mapapanood na rin si Jillian sa Kaps Amazing Stories kasama si Senator Bong. Makikita po nila lahat ng mga bagay na ano. Meron nga po ako nakita yung parang fish pero malaki. Di ba po meron silang puro ice, tapos may isang daanan lang po sila. Tapos nagka-traffic daw. Kaya naman parehang imbita ni Jill para sa show nila ni Bong. Ngayong linggo po, ako po si Marikit, ang madaldal na ibon.
Ibon. War Santiago, updated sa showbiz sa Penang. Pag nakikita ka ng mga tao. Bagong trailer ng Twilight movie na Breaking Dawn Part 2. Sisilipin natin. Mamaya sa Chika Minute. Mel? Salamat, Pia. Hindi dinukot ang Jordanian journalist at ang dalawa niyang Pinoy na cameraman. Ayon po yan mismo kay DILG Secretary Jessie Robredo. Nasa sulod daw ang mga ito para gumawa ng dokumentaryo tungkol sa Abu Sayyaf. Ayon kay Robredo, oras na lumantad pagpapaliwanagin ng ating gobyerno ang Jordanian journalist. Nakatutok si Leigh Alves. Nasa mabuting kalagayan daw ang Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani kasama ang dalawang kasama nitong Pilipino na sina Rolando Letrero at Ramelito Vela. Nagtungo ang grupo sa Sulu para gumawa ng dokumentaryo hinggil sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon kay Interior Secretary Jessie Robredo, hinihintay na lang daw ng mga otoridad na magpakita sina Atyani. Categorically, we can say that it's not a kidnapping case. In as much as I've said, based on the information that we've gathered, he's not under duress. The two Filipino cameramen are not threatened. In fact, they've made contacts with their family. Sa huling impormasyon, nasa Patikul Sulu raw ang grupo ni Atyani. Maging si Pangulong Noynoy Aquino, hinihintay ang paliwanag ng Jordanian journalist. Medyo yung kailangan ipaliwanag niya. Ano ba ito pinagagawa mo? Bakit ka nakikipag-deal sa, in a sense, let me just be clear. Why are you in touch with a terrorist force in the country? No, and you purposely misled yung government authorities who are trying to secure it. Why he has put so many people in danger and put the country's reputation also in danger. He has not behaved as a guest of the country should. Seemingly, no? But of course, we will wait for the proper investigation. Kaya naman si Robredo irerekomenda sa Department of Justice na i-ban si Atyani sa bansa. Gayunman, daraan daw sa due process at bibigyan daw ng pagkakataon ang mamamahayag na magpaliwanag. I said I recommended that he be declared as an undesirable alien in as much as he has impaired himself, he has impaired the lives of the Filipino cameramen. And you know, if you're an undesirable alien, then there is reason for you not to be admitted anymore dito sa bansang ito. Ayaw namang magpadalos-dalos ng DOJ, lalo't isa raw itong journalist na maaaring ginagawa lang ang kanyang trabaho. Gayunman, ayon sa DOJ, pag-aaralan pa nila kung may nalabag nga si Atyani sa guidelines ng PNP at maging ng Human Security Act of 2007. Sa ilalim ng Human Security Act, bawal na kapanayamin at magkanlong ng mga terorista. Kami sa DOJ, more of determining kung meron nga talagang merong linabag na patakaran at batas sa atin. Human Security Act, wala pa naman kasi Human Security Act is terrorism. Wala naman tayo nakikita any overt act on the part of that journalist na tending to show na he is in conspiracy or in collusion or in cahoots with the Abu Sayyaf. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalala ang media watchdog na International Federation of Journalists o IFJ at National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa kalagayan ng grupo ni Atyani. Mula sa Davao City, Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, abot-abot naman ang pag-aalala ng pamilya ni Ramelito Vela. Isa po siya dun sa dalawang Pilipino na cameraman na kasama nung Jordania na mamamahayag sa Sulu. Sana raw ay ligtas na makauwi ang kanilang kaanak. Nakatutok si Ian Cruz. Ang nag-aalalang kapatid ni Ramelito Maiwat Vela nang makapanayam ng GMA News sa kanilang payak na bahay sa Del Gallego, Camarines Sur. Labis daw ang kanyang pag-aalala sa kapatid na 8 araw nang nawawala. Isa si Ramelito sa dalawang Pinoy cameramen na kasama ng Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani na dinukot umano ng grupong Abu Sayyaf sa Hulo Sulu. Lumuluhang nakiusap si Maylene na sanay pakawalan na raw ang kapatid. Kung nasa man po sana siya, ligtas siya. Wag man po sana siya sasaktan. Opo. Kasi po mabait pa po tao yung kapatid namin. Wala man po siya inakagrabyadong tao. Katunayan niya po magaling siya tumulong sa kapwa. Pero hindi po namin lubos maisip kung bakit nagkaganyan siya.
Tanging kay Ramelito raw umaasa ang kanilang biyudang inang may sakit sa puso. Maging ang guro noon ni Ramelito nagpaabot ng pagmamalasakit sa dating estudyante. Hindi nakapagtapos ng high school si Ramelito, pero dahil sa galing at sipag, nakapagtrabaho bilang cameraman sa Al Arabian News sa Dubai. Idinadalangin namin gabi-gabi na sana naman ay siya ay nasa mabuting katayuan. Siya ay iligtas sa mga kamay ng kung sino man. Ang ilang internasyonal na grupo ng mga mamamahayag, tinututukan din ang mga pangyayari sa grupo ni Ramelito. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Ilang menor de edad na aktuhang umaakyat at nagnanakaw sa truck ng soft drinks. Tusok ng bubuyog na ginagamit sa alternatibong panggagamot, wala pang napapatunayang benepisyo ayon sa DOH. At may-ari ng lumubog na MV Josil 2 sa Palawan, humingi ng paumanhin sa mga namatayan at nasugatan. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.